So yun nga no, for today's video ay welcome to Municipality of Katiil, Province of Davao Oriental, Davao Region, Mindanao, Philippines. So sa mga nagtatanong naman kung saan nga ba matatagpuan or saan nga ba located itong Municipality of Katiil, Davao Oriental, ito ay matatagpuan sa pinaka-easternmost province of the country of the Philippines, no? Kung saan meron silang Pusan Point sa may kalapit lang nila na municipality, sa Municipality of Caraga, the easternmost location of the Philippines. So, ibig sabihin Katiil, tapos Baganga, and yun ang Caraga. So sa mga hindi rin nakakaalam, trivia ho tayo, Caraga is parang lugar siya ng, parang doon nakatira or doon yata lumaki, nagbibinata itong mga Tulfo brothers, kasi yung tatay nila sundalo, tama ba, army, basta somewhere nasa defense, no, Department of Defense ang kanilang tatay, tapos na-assign banda sa may Oriental, kaya yung mga anak niya, yun ang mga Tulfo brothers ay na-assign minsan sa Caraga region. I mean, doon lumaki, no, doon nakapag-aral. Tapos, okay, balik tayo sa may Katiil. So, ang Katiil is, bakit siya, anong special, anong meron dito sa lugar na to? Bakit talaga sinasadya ho ng inyong abang lingkod? Talagang sinasadya ho talaga nating puntahan after natin mag-Enchanted River sa Hinatuan. Kasi naman, dito lang naman matatagpuan yung pinakasikat, pinaka-iconic, no, the tallest falls sa buong Pilipinas, no? Itong tinatawag natin Aliwagwag Falls. Pero i-feature natin yan sa susunod na video nito. So ngayon, lang muna, no, i-feature lang natin yung hitsura. Ano nga ba hitsura ng Katiil, no, ng kanilang municipality? Kung ano nga ba ang hitsura ng mga ng lugar nila, no? So kita niyo naman, napakaganda. Kumbaga itong lugar nila is more on niyog ang kailangan dito, cropping, source of income. Tapos din sila, no, parang manufacturer din sila ng chili powder. Anyway, so yun lang, no, bali ang rason ko talaga ba tayo napunta ho rito, nag road trip, dahil nga sa gusto kong maligo ulit, no, sa kailang napakaganda at napakalinis, napakalamig na Aliwagwag Falls. Pero sa sunod na video ho yan, bali gusto ko lang kayong i-tour muna dito sa kailang small town of Katiil, Davao Oriental. And just in case na gusto nyo pang mapanood ang ganitong biyahe ho natin, kasi sa totoo lang talaga ay highly recommended na panoorin nyo itong video na to. Itong biyahe natin from Mangagoy papuntang Katiil, kasi nga ang ganda talaga ng topography nila. Talagang nag-i-enjoy ako na ito. So maaaring kayo rin mag-i-enjoy din kayo, no? So sabihin niyo lang sa akin at i-paste ko yung link. Andyan ho sa natin, no? Andyan yung link, no, sa description box and sa ating comment section, sa ating pinned comment. Kasi ang ganda talaga ng kumbaga, hindi kasi siya kapareha ng iba dating mga biyahe na within the city, di ba? Sa Metro Manila. Although kumbaga magkaiba ang ganda, no? Kasi sa Metro Manila, Metro Iloilo, Metro Cebu, Bacolod, Davao, Cagayan de Oro City, Tagum City, General Santos City. Sa mga kasi mga establishments yung makikita ho natin. Pero itong biyahe natin na to ay talagang burubundukin, ang ganda talaga. So it's a mother nature talaga yung natin may papakita sa video. So yun lang, bali ang i-feature natin dito is yung small town of Katiil, probinsya ng Davao Oriental. Hindi ko alam kung anong progress ni Municipality of Katiil ngayon. Kung may Jollibee na ba, McDonald's, Mercury Drug, 7-Eleven, shopping mall, grocery store. So may kita natin yan mamaya. Yan na. So na tayo, malapit na masyado sa proper Katiil sentro. So grabe yung naging natin journey. Manila, Davao, Mangagoy, Hinatuan, Mangagoy, and eto. Alright. Ito rin yung munisipyo, terminal, tsaka palengke. Welcome to terminal, public transport terminal and public market. At ito na po yung kailangan transport terminal. Ito yung pinaka-last trip na nasakyan natin from Mangagoy, Bislig City, Surigao. Alas 12, dumating na mga alas 12 yata, alas 3 ng hapon. Welcome home, Municipality of Katiil. Harap lang tayo ng dito, yung mga maaaring shop, no, na pwedeng makapag kumpuni ng mga cellphone. So ito yung nila business, commercial business area, di ba? Commercial area. Ito yung mga paninda, mga RTWs, mga goods. Tapos wala pa silang dito, no? Wala pa tayo nakikita ang shopping mall. Bango. Unkill.
Tagpila? Sir, tag 40. 40. Masa mura sa mag-close? Masa oras sa taman mo? 3 Oo. Alas 8:30. Alas 8:30. So, bango nung ano inasal na yon. So, maaaring doon tayo kakain. Tapos, hanap tayo ano dito, shop. Commercial area. May mga ano na rin pala dito, no? Mga kapatirang mga Muslim. May mga maranaw na rin pala dito na nagtitinda. Sa bagay, hindi pala dapat hindi pala nakapagtataka or wag na dapat pala magtaka na bakit andito yung mga kababayan natin, mga kapatirang Muslim sa Katiil. Kasi ito pala ay Davao Region. Normal. And of course, Mindanao, di ba? Original na mga citizens dito. The first ever tawag nito, the first ever dito, civilization sa Mindanao is Muslim. So saan kaya dito may mga shop? So dito yung kanilang mga palengke. Actually, di pa tayo palengke, no? Ano pa lang to dito? Palengke, part na rin siya ng palengke, pero hindi siya wet market area. Tour lang tayo dito, ha, lakad-lakad lang. Oo. Tour around the city. Ayun, cellphone mobile repair service. Sa wakas, baka ito na yung makakatulong sa ating problema. Kasi yung cellphone ko, Android phone, sabi kasi ng babae sa SM na nabila ko nito ay waterproof daw hanggang 10 meters. Ang ginawa ko, 10 meters deep. So ginawa ko, niloblob ko sa tubig. Yes, niloblob ko sa tubig. So ang nangyari, wala naman, hindi naman siya nasira. Yung ano lang talaga, hindi siya mag-charge gawa nung nakadetect siya ng moist. Sa unahan ito is yung kanilang park, open park, no? Harap na City Hall. I mean, munisipyo. Pero kain muna tayo. Oh, napakatahimik lang ng lugar. Peaceful. Happy 130th Parochial Fiesta. Happy 130th Parochial Fiesta. Parochial. Paano basahin yan? Yun, napakatahimik na lang, no? Lugar. What a peaceful community. Tansya ko dito, mga tao, magkakakilala lang lahat. Parang walang dayo, walang estranghero. Except sa akin, no? So, ito yung hitsura ng lugar nila, Katiil. Tingnan kaya natin kung ano meron kay Katiil. Kung gano'n siya kayaman, gano'n katabi yung tao. Tapos yung kanyang history. Alright, so basahin natin, Katiil, Wikipedia. Pasok. Yun, Katiil or Katiil. Officially, the municipality of Katiil is a second-class municipality in the province of Davao Oriental, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 44,207 people. Ay, kaya naman pala napakatahimik, napaka-peaceful ng lugar nila kasi konti lang sila, no? So, hindi sila kagaya ng ibang lugar na ang bilis mag-multiply, ang bilis magparami. Okay, tinan natin yung mga descriptions and the mga information. Region, Davao Region, First District. Meron siyang 16 barangays. Tapos, Erlinda Nunez ang kanilang mayor and Camilo Nunez naman ang kanilang vice mayor. Yung kailang land area is 445.50 kilometers squared. Ang kanilang poverty incidence ang taas, Diyos mio, Marimar.
Grabe oh, 30.58%. This was 2021 data or datos o ano man to, record. Meron silang revenue na 236 million, maliit lang talaga. Assets, maliit lang din 278 million. I mean, tama lang siguro para sa maliit na para sa maliit na population with 44,000 population. So mataas ang poverty incidence so ano siya, nakakalungkot. Pag poverty incidence, ibig sabihin nun medyo kulang sila sa wala silang kakayahan na mag-access sa mga better services and good and quality products. Hindi sila makaka-avail basta-basta Tapos ang native language is Davaoeño, Surigao ng Cebuano, Calagan, Camayo, Mandaya. Katiil is the home of Aliwagwag Falls, located at the barangay Aliwagwag within the Aliwagwag protected landscape. It is a towering stream of waterfalls considered by hydraulic engineers as the highest in the country and regarded as one of the most beautiful falls in the Philippines. History tayo, baka lumang itong Katiil. Katiil is the first municipality in Mindanao. Really? Galing Napaka nito napaka mind-blowing facts So Katiil is the first municipality in Mindanao. Galing ako medyo na-surprise ako doon. I never see it coming. It was the place where Spaniards first attacked in Mindanao, which reflects how majority of its primary inhabitants converted to Catholicism. In 1959, Mainit and Alegria were converted into barrios. The municipality was one of the hardest hit towns by Typhoon Yolanda. Bofa pala. When it hit, Pablo. Bofa pala ang international name nun. So napaka pala nito? Napaka-historical Katiil. The oldest municipality. So how come? I mean, anyari, Sa bagay, napapansin ko lang talaga ang mga lumang municipality sa Pilipinas ay nananatiling municipality pa rin hanggang ngayon. And hindi pa sila hindi sila naging syudad, never sila naging ganun ka-progressive. For example, Marigondon, Cavite. 'Di ba? Alam niyo Marigondon, Cavite. Isa yan sa napaka-iconic, napakalumang municipality sa buong Pilipinas. Isa sa mga 'di ba? Kasi alam natin, 'di ba, during Spanish era, na yan, ang Marigondon is municipality. Economy. Okay, yun lang. So okay na tayo dito. So yun yung napulot ho nating aral sa Wikipedia ngayon, information about Katiil. So maliit lang ang kanyang population, 44,000. Population lang siya, tapos ang kanyang history is the oldest municipality in the whole Mindanao. Di ba? Napaka mind-blowing facts. Like ayos galing. Hindi ko naisip 'yun. Luma pala din to masyado. Hindi ko alam bakit gano'n for example, Oton, if you're watching mga Ilonggo people, I mean mga people of Panay Island, West Visayas. Di ba pansin niyo si Oton hanggang ngayon is nananatili pa rin siyang municipality, di ba? Despite sa kanyang pagiging napakaluma na municipality. Mas una pa siya kay Iloilo City. Yan, pamahalaang bayan ng Katiil, lalawigan ng Davao Oriental. Ngayon, na-observe ko dito na meron silang coastal seawall, coastal/seawall. So siguro ito siya ay parang parang preparation or anong tawag dito? Parang preparation or pang-prevent, prevention siya para sa storm surge na mangyayari, just in case na mauulit-ulit yung nangyari sa kanila way back in 2012 na si Bagyong Pablo, or with international name of Typhoon Bofa. So meron silang prepare or meron silang preparation in terms of super typhoon. So puntahan ho natin ang lugar. Kung tama ba yung yung aking perception, yung aking assumption, yung aking impression na siya ay coastal/seawall
seawall slash wave breaker or slash pang prevent no, or pang panglaban against storm surge para sa mga super typhoon na babalik ulit sa lugar. Siyempre alam naman natin na the history always repeat itself. For example, yung Typhoon Haiyan, naalala nyo? I mean Yolanda. Typhoon Yolanda with international name of Typhoon Haiyan. 'Di ba? Mayroon na palang nangyari dati. Like early 1900s. May naganap na bagyo na mas malala pa doon. Kaya Typhoon Haiyan. At merong doon, ang merong record ay ang Australian government news and media. Meron silang record, meron silang hawak na mga documentaries and yun nga, documentaries about sa nangyaring super typhoon na mas malakas pa kaya Yolanda na nangyari noong 2013. So the history repeat itself. Galing. Tsaka meron tayong nakita dito yan, man-made ba yan na wave breaker or island? Ano ba tawag dyan? Parang daan siya, Kita nyo? Yan, Yan. Oo nga pala, ang rason ba't dito tayo ngayon sa Katiil? Kasi meron ho tayong intention na makaligo, magtampisaw sa kanilang Aliwagwag Falls. Kasi dati nakatry na ako maligo dyan way back 2014, tagal na noon. Tapos nung pandemic sinarado siya sa public hanggang sa kahit hindi na pandemic, sarado pa rin siya sa public. Like pwede ka mag picture taking pero bawal kang magtampis pa maligo, pumasok. Pero ngayon nabalitaan kung pwede na pala. Pwede na palang maligo at magtampisa. Okay, so yun nga. So, tama ako sa sinabi ko na meron silang wave breaker and at the same time ito coastal, napakakapal na coastal road and slash seawall para panlaban sa darating na just in case na magkakaroon ng pangyayari na bagyohin sila ulit. So storm surge prevention ho ito. Meron silang wave breaker, konti lang pero at least meron. Tapos napakakapal na seawall. Okay na tayo dito. So ngayon nasagot na yung mga katanungan ko, yung aking curiosity. Bakit ang itong lugar na to is parang tila walang tao? Yun pala. It only consists of 44,000 population sa kanilang buong land area. Meron silang 16 barangays. Okay, so that's all for today's video. Thank you for watching Katiil.